Alright guys, so ang topic natin ngayon is about use state hook sa React. So, ano yung use state na hook sa React? So, marami tayong tinatawag na hooks dito sa React. Use state, use callback, use effect, use memo, etc. So, punta na lang kayo sa documentation para makita nyo lahat ng mga hooks. So, ito ay isang life cycle ng React. So, balik tayo sa topic. So, paano nga ba natin gagamitin yung use state? So, meron tayo ditong structure na gagawin. So, para matandaan natin kung paano nga ba ginagamit si use state na features ni React. So, una, syempre magde-declare lang tayo ng constant variable with square bracket muna equals use state. So, again, nag-i-start tayo sa may structure, 'di ba? Then, ito yung in-import natin dyan sa from React. From React. So, naka-auto-import na tayo dun based sa in-install natin library. In-install nating extension dun sa may previous video natin. So, sa mga unang-unang video pa yun. Then, so, meron tayo dito dalawang parts na hinahati sa square bracket na yan. So, sa unang index, meron tayo diyang getters. So, getter, ibig sabihin, value yan. So, pwede natin kunin. So, para may specify na lang natin, getter. At maintindihan nyo rin. Then, setter na function. So, una is variable. Pangalawa is function. Remember guys, variable and function. So, magkasama lagi yan guys. So, bawal magkabaliktad yan. So, kayo na bahala. Pag nagbaliktad yan, pwede naman, pero alam niya kasi ito function to, nasa second index. Yan. So, kapag binaliktad niya, siyempre si getter ang magiging function, si setter ang magiging variable na value. Ganun. So, anyway, balik tayo. Ngayon, gusto natin ma-set yung value ni getter. So, tignan muna natin si getter. So, lagay tayo ng initialize or initial value dito. Yan. So, let's say, initial value. Ngayon, type naman natin dito yung ating i-display, no? So, value is tapos yung ating getter dito. So, again, curly braces, alam nyo na yun, guys. Balik tayo. So, makikita nyo, the value is initial value. So, ano yung nilagay natin doon sa use state. So, eto guys, pwede tayo maglagay dyan ng string, boolean, array, depende sa inyo kung ano, paano nyo siya gagamitin si use state. Basta ang goal niya is, o ang purpose niya ay talaga is to store yung mga data. Yun, data. So, pwede rin i-store dyan yung like mga big integer, number, yan. So, object, anything, basta pwede i-store dyan. Ngayon, si setter, ang gagamitin naman natin siya. So, based dun sa previous video natin about sa handle events sa part 2, so, nakukuha natin yung, nakaka-capture natin yung input na character dun sa may text box natin o yung input na to na element. Ngayon, gusto natin yung ini-input natin is nagsiset siya doon sa may state natin. So, itong getter na to. So, paano natin gagawin yun? So, punta na tayo sa function natin handle input. So, type natin dito setter function. So, since function yan, and then, meron tayong expected natin, meron tayong ganito. Open and close parenthesis. And then, dito natin ilalagay sa loob niya, sa parameter niya, yung value. So, type natin dito yung value. Kasi ito yung nakaka-capture natin, di ba? So, ayan yun. Ngayon, punta tayo sa browser. Tignan natin kung ano mangyayari. Yan. So, initial value yan. So, hindi ko na siya i-refresh. Pero, refresh pa rin natin para makita nyo yung kung ano yung pagkakaiba. Yan. So, initial value. Ngayon, magta-type ako dyan ng hello. Diba? Gumagana. So, world. Gumagana. Or hello world.
Ayan, 'di ba? So, as you can see naman, nagwo-work yung ating state. So, ayun lang ang tatandaan nyo guys. So, si getter yung nasa unahan, si setter ay nasa yung function natin. Ayun yung taga-set. Ito yung taga-get. So, para maging malinaw ulit, so magkikreate ako ng value, ng state again, to handle yung value na yan. So, sabihin natin, get value. And then, set value. So, kayo bahala guys kung anong pangalan ng state nyo. Basta, sa pinakamadaling paraan, ito talaga is set. May set sa unahan kapag sa function. So, sabihin natin set items. Items to, pero set item. Ganun. So, ayan, nakikita nyo. Ito, palitan natin. Gawin natin itong value. Or ano kasi, mas madali, mas maano natin yung value. Kasi meron tayong value dito eh. Baka magkaroon tayo ng conflict. Alam nyo na. So, ayun. Ngayon, itong initial natin, palitan natin ng initial na lang. So, ngayon, ang display natin si get value. Instead na getter. So, same din yan guys. Pero iniba lang natin yung laman. Yan, initial na siya. Ngayon, type natin. So, walang mangyayari kasi ang ginamit natin doon na function to set yung new value is yung setter. So, palitan natin si setter ng set value. Yan. Yan. Then, save. Tsaka, tignan natin kung paano na siya mag-work. Hello world. Yan guys, gumagana na. Ngayon, testing natin sa boolean. So, palitan natin to ng toggle. So, burahin na natin to. Gawa tayo ng variable na toggle. Set toggle naman. So, ito yung sinasabi ko guys na may set lagi tayo. So, para madali natin maintindihan yung ginagawa natin, 'di ba? Na state. So, sa initial is false. Syempre, hindi pa nakatoggle. Ngayon, display natin. So, palitan lang natin to. Toggle. Tapos yung toggle. So, save natin. Tingnan natin kung ano yung mangyayari. So, toggle is hindi siya nag-render kasi guys. So, string lang ang render natin dito. So, para maging string yan, type lang natin dito json.stringify. Yan. So, para maging string siya. So, i-force na natin sa string. Yan. Balik tayo dito. So, false yan. So, pag nag-click tayo dito, dapat magtutrue yan. So, ayun yung logic natin guys. So, yung objective natin. So, paano natin gagawin yun? So, ito again, yung toggle. So, lagay naman natin dito yung true. So, ito muna guys ha. Papakita ko lang muna kung paano nagwo-work siya. Kung paano yung pinaka-fundamentals na ginagawa natin. So, ngayon, pag nag-click ako, true na siya. Ngayon, click ulit tayo. Hindi na siya nagbabago. Kasi, always true. Kumbaga, statically, nilagay natin si true. Pero, hindi natin siya dynamic. So, paano natin siya gagawin dynamic? So, kapag sinabi kasi natin toggle, di ba? True, false, ganon. So, pag true, magiging false. Pag false, magiging true. So, ganon yung toggle. Ngayon, gagawin natin siya dito sa set toggle function natin. So, tawagin lang natin si toggle at saka ilagay natin dito yung exclamation point. Yan. So, it means not toggle. Ibig sabihin, kabaliktaran nito. So, ano ba kabaliktaran ni false? Yung initial value natin is true. Kapag nag-true na yan, ano kabaliktaran ni true? False. So, ganun guys ang mangyayari. So, check natin, syempre, sa message muna tayo, hello world. Yan, nag-work naman. Sa toggle, true, false, true, false, true, false. So, ganun lang guys. Diba, nag-work na siya. So, yun lang yung ating topic for use state.